Tutuloy, dapat pumirma ng kasunduan sa kapayapaan ang Ukraina at Rusya at ibigay ng Ukraina ang Donbas sa mga Ruso upang makakuha ng tunay na garantiya sa seguridad mula sa Estados Unidos. Ngunit ang palagay na pinipilit ang Ukraina na magbigay ng teritoryo ay sinasabing mapanlinlang. Ito ang paliwanag ng White House ngayon. Dapat ding banggitin na kamakailan, ilang kanluran ng media ang nagsulat na hinihiling ni Donald Trump sa Kyiv na pumayag sa pagsuko ng Donbas. Para makuha ang seguridad at muling pagbangon, kailangan daw ito sundan sa tamang pagkakasunod-sunod. Sinabi ni kalihim ng Estado ng Amerika, Mark Rubio, sa Senado ng Amerika na sa negosasyon sa Abu Dhabi, tinatalakay ang mga garantiya ng seguridad kung saan maaaring magpadala ng tropa ang United Kingdom at Pransya sa Ukraine. Kasama rin dito ang suporta mula sa Estados Unidos. Sinabi rin ni Mark Rubio na dapat muling pag-isipan ng Amerika ang paraan ng pakikilahok nito sa North Atlantic Alliance. Ayon sa Kremlin, kung handa si Vladimir Zelensky makipagkita kay Putin, pwede siyang pumunta sa Moscow kung saan siya bibigyan ng seguridad. Ngunit hindi raw lalabas ng Kremlin si Vladimir Putin dahil natatakot siya. At sa gitna nito, sinabi ng Kremlin na nakikita nila ang positibo sa mga negosasyon. Ako si Alexi Pichi, talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Bago simula ng episode, paki-subscribe sa channel na ito, i-like, mag-komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa video description. Sinabi ni United States Secretary of State Mark Rubio sa Senado na sa negosasyon sa Abu Dhabi, tinatalakay ang seguridad kung saan magpapadala ng tropa sa Ukraine ang United Kingdom at France, hindi mula sa neutral na bansang gusto ni Vladimir Putin. Ang mga garantiya ay nagpapakita ng suporta mula sa United States, ngunit ayon kay Mark Rubio, ang pangunahing garantiya ay ang mismong suporta ng Amerika. Sinabi niya, hindi ako nakikiusap. Bagamat handang magpadala ng tropa ang ilang bansa sa Europa, sa Ukraine, matapos ang digmaan, walang saysay ito kung walang suporta ng United States. Kailangan natin ng suporta mula sa Estados Unidos dahil kulang ang puhunan ng mga kaalyado at kasosyo sa depensa nitong 20 hanggang 30 taon. Pagkatapos nito, si Mark Rubio, bagamat palihim, ay matindi niyang binanatan ang mga Europeo. Sinabi niya na kailangan ng NATO ng review at dapat dagdagan ng mga bansang Europeo ang kanilang depensa. Kung wala ito, ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine ay lubos pa ring nakaasa sa suporta ng Estados Unidos. Gayunpaman, mukhang kailangan ng Ukraine magbigay ng malaking konsesyon sa Kremlin para makuha ang mga garantiya ng seguridad. Bukod sa ulat ng Financial Times, isinulat din ng Reuters na kailangang pumirma muna ang Ukraine ng kasunduang pangkapayapaan sa Russia bago makuha ang seguridad na garantiya mula sa Estados Unidos. Ngunit ang ideya na pinipilit ang Ukraine sa teritorial na konsesyon ay di umano'y mapanlinlang. Ayon sa isang source na pamilyar sa negosasyon, sinabi niya na para sa Estados Unidos, kailangang pumirma muna ang Ukraine ng kasunduang pangkapayapaan sa mga Ruso at isuko ang ilang teritoryo, pag-alis ng tropang Ukrainian mula sa Donbas. At pagkatapos lang nito, maaaring umasa ang Kyiv sa garantiya ng seguridad mula sa mga Amerikano. Ibig sabihin, kailangang magtiwala ang Ukraine at pumasok sa kasunduang pangkapayapaan kapalit ng pagsuko ng teritoryo. At umasa na lang na hindi sisirain ni Donald Trump ang mga garantiya ng seguridad at package ng pagbangon matapos ang digmaan. Ibig sabihin, maaaring mapirmahan ang kasunduan at baka sabihin ng mga Amerikano na kailangang pag-isipan muli ang mga garantiya ng seguridad dahil parang nagmadali sila at hindi pa pala handang ratipikahan ang mga iyon. Pero noon, malinaw na, napirmahan na ang kasunduang pangkapayapaan
kaya aalis na ang mga tropang Ukranyano sa Donetsk at Luhansk. Itinanggi ng source ng Reuters sa White House na pinipilit ng Estados Unidos ang Ukraine na magbigay ng teritoryo sa rehimeng Ruso. Sabi ng kausap, mapanlin lang ang ganitong pressure. Hindi man daw direktang pinipilit, ramdam mo pa rin na parang wala kang ibang opsyon. Ayon sa Reuters, mahalaga para sa Ukraine ang seguridad mula sa Estados Unidos sa kasunduang pangkapayapaan. Isa ito sa mga pangunahing usapin noong nakaraang negosasyon sa Abu Dhabi at muling magkikita roon ang mga delegasyon ng Ukraine, Estados Unidos at Russia sa linggong ito, Pebrero 1 sa Ukraine. Paalala, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ngayong linggo na handa na ang dokumento ukol sa mga garantiya ng seguridad. Hinihintay na lang natin ang senyales ng Washington kung kailan at saan pipirmahan ito. Ayon sa Reuters, duda ang mga opisyal ng Ukraine kung magbibigay talaga ng seguridad ang Washington dahil palaging tumitigil ang Estados Unidos bago mapirmahan ang mga garantiya. Malinaw na sinabi ni Zelensky na 100% handa na ang dokumento, hinihintay lang ang go signal ninyo kung kailan at saan pipirmahan. Sa ngayon, wala pang nangyayari. Kaya walang pagsuko at walang mangyayari sa kasunduang pangkapayapaan. Binanggit kamakailan ng Financial Times na sinabi raw ng administrasyon ni Pangulong Donald Trump sa Ukraine na ang seguridad ay nakadepende sa pagiging bukas ng Kyiv sa usaping teritorial. Ibig sabihin, kailangang isuko ang Donbas. Pero, gayunpaman, sa White House ay pilit nila itong pinabubulaanan at sinasabi nilang walang pumipilit sa Ukraine na magbigay ng anumang konsesyon. Sinasabi lang nila na iyon lang ang paraan at wala nang iba. Sa tingin ko dito malinaw na nabitag ng Kremlin ang mga Amerikano. Dahil matagal nang tinutokso ni Putin si Donald Trump sa ideya na para makamit ang kapayapaan, kailangan lang ng Kyiv na isuko ang halos na wala na nilang silangang teritoryo sa Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. At para kay Steven Vitkova na inamin ni Donald Trump, hindi talaga siya pamilyar sa Ukraine at Russia bago magsimula ang mga pag-uusap. Mukhang malinaw ang ideyang ito at si Vitkov ay maaaring isipin na ito ang halatang solusyon. Tingnan mo ang akin. Ukranya. Ginamit ang lakas at oras para mabawi ang mga teritoryo tulad ng ginagawa ng mga Ruso sa Donbas. Kaya maganda sanang solusyon na umalis na lang ang sandatahang lakas ng Ukranya. Siguro naniniwala doon si Steven Vitkov pero baka hindi niya naiintindihan ang mahalagang punto. Kung isusuko ng Ukranya ang Donbas, parang regalo ito kay Vladimir Putin at hindi rin magdadala ng kapayapaan. Hindi naman nakuha ni Putin ang mga teritoryong ito sa buong panahon ng digmaan na nagsimula noong 2014 at dito na nga, ayon sa Washington Institute for the Study of War, maliit ang tsansa na makuha ng mga tropang Ruso ang natitirang Donbas kahit hanggang dulo ng 2027. At mula sa pananaw ng lohikang militar, hindi makatuwiran para sa Ukraine na gawing madali para sa Russia kung basta-basta nilang isusuko ang rehiyon. Pagkatapos ng pagbangon, mas papabor sa hukbong Ruso ang sitwasyon. Tinutukoy dito ang heograpiya at topografiya para muling makapagsimula ng pag-atake sa timog kanluran at gitna ng Ukraine. Malinaw rin na ang Rusya ay nais pa ng higit kaysa sa simpleng pagsakop sa Donbas. Kamakailan, sinabi ni Valery Gerasimov, pinuno ng hukbong Ruso, ang pangangailangan ng buffer zone sa labas ng Donbas. Ibig sabihin, Donbas muna, tapos susunod pang bahagi. Madaming beses na ring ipinahiwatig ni Vladimir Putin na layunin niyang pabagsakin ang pro-kanluran na gobyerno at magtatag ng puppet government sa Kyiv. Isa pang problema ang diktador na si Vladimir Putin na natatakot lumabas sa kanyang bunker. Ngayong araw, muling inanyayahan ng Kremlin si President Vladimir Zelensky ng Ukraine sa Moscow para makipagkita sa diktador na si Vladimir Putin. Sinabi ng assistant ni Putin na si Yuri Ushakov na di umano'y ilang beses nang hiniling mismo ni Donald Trump kay Vladimir Putin na makipagkita kay Zelensky. Dalawang palusot ulit ang Kremlin. May dalawang kondisyon. Tawagin mo kung gusto mo. Muling sinabi ng Kremlin na dapat sa Moscow gawin ang negosasyon. At sinabi pa ni Ushakov na kailangan pa nila ng ilang buwan
para maghanda ng pundasyon para sa ganitong mga pag-uusap. Sinabi ng Kremlin na dapat sa Moscow gawin ang negosasyon at sinabi rin nila na kailangan ng ilang buwan para maghanda ng pundasyon para sa mga pag-uusap. Hindi ito pwedeng patagalin. Matagal na nga itong natatagalan. Sige, ganito na lang. Si Donald Trump ay presidente na ng 1 taon. Eksaktong 1 taon. Sabi ng Kremlin tungkol sa negotiation VA, sinabi ni Ushakov na kailangan ng ilang buwan para maihanda ang pundasyon para sa mga negosasyon. Una sa lahat, ang mga kontak ay dapat na maayos na napaghandaan. Sa Kremlin, sinabi nila na ang mga negotiation ay dapat ganapin sa Moscow at sinabi niya na kailangan ng ilang buwan para maghanda para sa mga negosasyon. Sabi ng Kremlin, dapat sa Moscow gawin ang negotiation at kailangang maghanda ng pundasyon para rito.